Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa. Dito sa News Force. Sa ulon ng mga balita, pagdaos-dos ng uson mula sa Mayon, patuloy sa banta ng Alert Level 3. Big time hike sa presyo ng produktong petrolyo, umarangkada na. Mga pamilyang apektado ng bagyong Ada at Mayon, patuloy na nangangailangan. Dating Senador Ramon Bong Revilla Jr., walang special treatment matapos sumuko, ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. Alegasyon sa Cabral Files, itinanggi ni Representative Leandro Leviste. Pagsasapubliko, tutol si Senador Dante Marcoleta. Voter registrants para sa BSKE umabot na sa higit 1.35 million. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Dagdag pasanin po para sa ating mga motorista. Umaarangkada na ngayong Martes ang big time hike sa presyo ng produktong petrolyo. Tumaas ng piso kada litro ng gasolina, 1 peso at 50 centavos sa kada litro ng kerosene, habang 2 peso na aumento naman sa kada litro ng diesel. Ito na ang ikatlong magkakasunod na linggong taas singil sa presyo ng diesel at kerosene ngayong taon. Samantala, inihayag ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na patuloy ang pagbuga ng incandescent pyroclastic density currents o uson at rockfalls ng bulkang Mayon sa Miisi, Bonga at Basud Galis na may manipis na ashfall na naobserbahan sa Legazpi City at Daraga Albay. Naitala rin sa loob ng 24 hours ang daan-daang rockfalls, dose-dose ng uson, mga lindol ng bulkan at mataas na sulfur dioxide emission habang nananatili ang Alert Level 3. Muling nagbabala ang PHIVOLCS na mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone at pinapaalalahanan ng publiko sa patuloy na panganib ng ashfall, lahar at iba pang volcanic hazards. Kaugnay nito, patuloy pa rin nangangailangan ng tulong ang mga residente sa Bicol matapos ang pananalasa ng bagyong Ada at iba pang kalamidad. Kaya tuloy-tuloy ang pamamahagi ng family food packs ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Umabot sa mahigit 1,700 na kahon ng FFPs ang may papamahagi sa mga pamilyang apektado sa Virac at Lagonoy bilang suporta sa kanilang kabuhayan at araw-araw na pangangailangan. Ayon pa sa DSWD, magpapatuloy ang tulong alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamumuno ni Secretary Rex Gatchalian upang matiyak na walang pamilyang may iwan sa pagbangon. Bagaman nasa bansa pa rin ngayon ang bagyong Ada, wala na itong inaasahang epekto sa lagay ng panahon. Samantala, northeast monsoon o amihan at localized thunderstorm naman ang nagdadala ng maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Habang isang low pressure area na kasalukuyang mababa ang tsansang maging bagyo ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility na muling manggagaling sa silangang bahagi ng Mindanao sa mga susunod na araw. Susunod sa News Force. Voter registrants para sa BSKE umabot na sa higit 1.35 million. Dating Senador Ramon Bong Revilla Jr., walang special treatment matapos sumuko, ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. Alegasyon sa Cabral Files, itinanggi ni Representative Leviste. Pagsasapubliko, tutol si Senador Dante Marcoleta.
Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.